ganap ngayon habang break po. Paulit-ulit po kung napapansin niyo po yung nakasubaybay kanina pa, paulit-ulit sila sa salitang AOM, 'no? Ano ba 'tong salitang AOM? Bakit kanina pa pinag-usapan? Hindi po 'to paglabag sa batas, 'no? Ayan ang problema nito, ikalabing-isa na po tayong araw ng impeachment. Wala pa po silang naipapakita na paglabag sa batas ni VP Sara. Ano po ba 'tong AOM na 'to at bakit po parang, kung palabasin, ang laki na po ng nilabag sa batas ni VP Sara? Ang ibig sabihin po ng AOM, lahat po panay pahiwatig, nung nakaraan po, nag-withdraw ng malaking pera. Ano po nilalabag na batas dun sa pagwi-withdraw ng malaking pera? Wala po. Eto AOM naman. Ibig po bang sabihin ng AOM, may nilabag pong batas si VP Sara? O, pinahihiwatig lang, pero wala talaga nilalabag sa batas. Ito po ang kahulugan ng AOM. In the Philippine Commission on Audit, COA, an AOM stands for Audit Observation Memorandum. So, ibig sabihin, observation lang po yan nung nag-audit. Naobserbahan niya lang po, batay sa kanyang, pinag-submit ka ng mga dokumento, o pinag-aralan yung dokumento. Kanina yung sinasabi niya, nag-post audit siya eh. So, yung mga dokumento po, sinuri niya, at nag-issue siya ng AOM. Ano po yung ibig sabihin ng AOM? Paglabag po ba yun sa batas? Hindi po. Ito po ang kahulugan ng AOM. It is a written notification issued by state auditors to inform the head of government agency and its concerned officers about deficiencies, kakulangan, irregularities, mga hindi po irregular po, or missing documents uncovered during an audit. So, inaudit mo siya. Inaudit this time si VP Sara bilang sa OVP at saka sa DepEd. Ang ino-audit po nila yung confidential fund. Yan po yung tinetestify. Napakahaba po ng mga, siguro inip na kayo. Ano yung punto? Ang punto po nila, gusto po nilang saksak sa utak natin, may nilalabag si VP Sara. Wala pong nilalabag. Ang meron lang po, Audit Observation Memorandum. So ano pong gagawin pag nakatanggap ka ng audit? Audit Observation Memorandum. Okay. An Audit Observation Memorandum is a written notification that informs the agency head and concerned officers of deficiencies noted in the audit. So yung mga kakulangan, ipapaalam sa iyo, VP Sara, may kulang kan dokumento sa gaya. Karamihan po yan, dokumento. No? Dokumento po. O ano po yung pinalalabas? Parang may mali, parang hindi sumusunod. Kaya kinakailangan mong patunayan. Kulang ka lang ng dokumento. Ibig po bang sabihin ng kulang sa dokumento, makukulong na si VP Sara? Hindi po. Bakit? Kukumpletuhin mo lang yung dokumento. Yun po yung ibig sabihin nun. O kulang to ng dokumento. Katulad ng mga tinatanong kanina. Bakit nyo binigyan ng AOM o Audit Observation? Kasi po, hindi po nila nilagay kung saan ginamit. Dapat po kasi specified, di ba? Ang confidential fund ay specified po sa pinaggamitan. So wala po nakalagay, kaya po namin sila binigyan ng AOM. Ibig sabihin, wala po nilalabag na batas. Hindi lang po nakalagay. Ganyan po style po nila yan, i-bore tayo para hindi na tayo manood, para hindi na natin maunawaan yung mga hindi na tayo makarating kay POA. Nakuha nyo? Pag na-board kayo, ayoko nang panoorin to si Kapunan. Hindi na kayo nakarating kay POA sa cross-examination. Kaya ang narinig nyo lang, parang may nilabag si VP Sara, kulang daw eh. Hindi raw specified. Yun po yun, hindi nga specified. Ano po ibig sabihin ng hindi specified?
i-specify mo lang. Kasi sa observation niya, saan nga ginamit yung confidential fund? Ito kasi yung pwedeng paggamitan, di ba? Pagbabayad ng confidential agent, pagme-maintain ng safe house, yun lang. Pag sa iba mo ginamit, bawal yun, hindi inaalaw. O ngayon, dahil nakita niya walang pinaggamitan, so i-issuean ngayon yung Office of the Vice President ng Observation, Commission on Audits, Audit Observation Memorandum. Bibigyan ka ng pagkakataon para ipaliwanag. Yun lang po yun. Yun lang po yung AOM. Ganun lang po yun. Wala pong nilalabag pa ring batas. Kaya nga 11 araw na, wala pa po sila na ipapakita nilalabag. So ano po mangyayari? So susulatan yun si BP Sara o kulang po ng mga dokumento nyo. Kaya po namin kayo inisyo ng AOM, may mga nakita kaming deficiencies. Okay, ito po yung mga characteristics of AOM, preliminary tool. It is not a final judgment o penalty. Hindi yan final judgment, AOM nga eh. Initial lang yan, may kulang ka. Ikalawa, it serves as clarificatory mechanism to give government agencies the chance to explain transaction or submit missing paperworks. So pagkakataon po yan, kaya ka binibigyan ng COA, kaya sinasabi ko kanina pa sa live, hindi po siya paglabag sa batas. Kaya ka inisyuhan kasi may kulang ka lang na papeles. Normal ba yan? Opo, lahat po ng agency nakakatanggap po ng AOM. Nakukuha niyo po? Anong po ibig sabihin ng AOM? May kulang ka lang. Kulang ka ng papeles, kulang ka ng picture, kulang ka ng signature, kaya ka inisyuhan ng AOM. Ngayon, pagbalik sa'yo niyan, yan pala mga kulang natin. Kukumpletuhin mo ngayon. Kukumply mo ngayon yun. Pag nakumply mo yan, mataas na yung grade mo sa COA. Ganun po yung, kaya po si BP Sara, matataas po maaaring malito kayo, di ba? Bakit? Yung mga grado ni BP Sara, OBP, tsaka ng DepEd siya, ay ang tataas. Tapos, pinapakita nila kapunan na may AOM. Hindi po kahulugan ng AOM ay paglabag sa batas. Ito po ay mga deficiencies lang. Pwedeng kulang ka ng papeles, picture, pirma, Xerox copy, etc. etc. Okay. Kinakailangan mag-reply ka. Kung sinabing kulang ka ng picture, magpadala ka ng picture. Kasi strictly reply window, meron siyang oras. Pag sinabing 15 calendar days, within 15 calendar days, ay produce mo yung mga picture. Okay. Bakit naman po nagbibigay ng AOM yung COA? Okay. Una, mayroon pong incomplete documentation or mismatch accounting entries. Halimbawa po, kulang nga ng documentation, picture, mga signature, etc. O kaya, magkaiba yung lumabas, kulang ng 20 pesos. Mas malaki to rito ng 1,000, dito mas maliit ng 400. Kaya ka ini-issuean, bakit hindi pareho? COA po yan eh. Mahilig po sa numero yan, hindi ka po pwede mag-submit dyan ng hindi balanse. Kung sa atin, okay na yan, kulang ng 300, pwede na yan. Milyon ang pinag-uusapan, 300 pesos lang kulang, pwede na yan. Hindi po ganun ang COA. Maski sentimo, dapat pareho. Yan. Ikalawa, operations deficiencies, deviation from standard procedure or laws. At ikatlo, suspicious or poorly justified agency spending. So, hindi nila na-justify yung kanilang pagbili ng mga gamit. Hindi nila na-justify yung kanilang paggastos. Ito yung tinitestify nung kanilang testigo. Tinitestify nila na parang hindi naman naaayon sa circular yung paggasta nila ng kasi kulang nga ng papeles. O anong gagawin dapat ng OBP?
magko-comply lang sa mga kakulangan. 'Di ba? Magko-comply lang sa kakulangan ng mga papeles, kakulangan ng mga documentation, etc. Kung hindi mag-comply, anong mangyayari? Okay, mapapublish to na annual audit report. So, annual audit report na yan na po yung nireport ka ng COA na hindi mataas yung grado mo kasi hindi ka nakakomply. Pero sa rating po ng COA sa OBP, lagi po mataas ang rating kasi nakaka-comply po siya. Nakukuha nyo po? Okay. So ano pong mangyayari pagka susunod? Pagka hindi pa rin, kunwari binigyan ka ng 15 days, 30 days o kung ilang days man, hindi ka pa rin nakapag-comply, mayroon ka ng notice of disallowance. Sa madaling salita, yung ginastos mo ay hindi karapat-dapat. Kaya, pinababalik sa iyo yung pera. Notice of disallowance. So, ang notice of disallowance, Babadong, ay criminal offense? Hindi po. Hindi po siya criminal offense. Hindi po siya criminal na paglabag. Pinasosoli lang sa iyo. Alam niyo yun? Isoli mo yan. Hindi mo dapat ginawa yan. Isoli mo yan. Ang ultimate po na tatakbuhan po nito, ipasosoli sa iyo. Kaya lang, marami ka po pong appeal. Pwede ka pang, ano po ang appeal dyan? Okay. Pwede ka pa pong umapila. Ito po yung mga appeal sa region ng COA. Pag hindi ka pa rin pinagbigyan, pwede ka pang umapil. Umapila sa Commission on Audit proper, doon na sa Central. Pag hindi ka pa rin napagbigyan, pwede ka pa tumakbo sa Supreme Court. So ngayon po, yung apila ng Notice of Disallowance, papunta kasi yan sa Notice of Disallowance eh. Inuunahan na natin. Sa Notice of Disallowance ngayon, ano po nangyari? So, may Notice of Disallowance si BP Sara, under appeal. So, kung under appeal pa, wala ka pang kasalanan, hindi pa napapatunayan na kasalanan. Halimbawa, Badong, na sabi na sa Supreme Court, nakarating na sa Supreme Court, criminal na ba si BP Sara? Hindi rin po. Hindi siya makukulong, hindi po. Babayaran niya lang. Ano mangyayari ba dong pag binayaran niya? Pag binayaran niya, tapos ang kaso. Alam niyo ibig ko sabihin? Pinasosoli lang sa'yo kasi mali yung paggasta mo. Hindi sinasabi na magnanakaw ka. Wala pong ganun sinasabi. Ngayon, pwede ba yung mga notice of disallowance maging criminal case? Pwede po. Kung napatunayan na ninakaw mo. Saan dadalhin yan ngayon, Badong? Dadalhin yan sa ombudsman. Tanong, kabati ba ni BP Sara yung ombudsman? May kaso na ba si BP Sara sa ombudsman? Wala pa po dahil nasa COA pa lang po. Ibig sabihin, minamadali man nila, hindi pa po sila nakakalabas sa COA. Yung notice of disallowance po, na ang ultimate po niyan, isosoli mo lang, meron din nga po pag inutusan ka ng, pag napatunayan po na ikaw naman ay good faith, nagkamali ka lang, good faith, hindi ka pa nga magsosoli ng pera. Halimbawa po, napatunayan po ng COA sa katagalan, napatunayan niya na mali talaga yung paggasta mo. Pero in good faith ka naman. Hindi mo naman ginasta yan para ikaw ay makapagnakaw. Hindi mo naman ginasta yan para sa kung ano pa man. In good faith. Nagkamali ka lang, meron ka lang mga, kunwari, bumili ka pa ng, ano tawag doon, yung tissue paper, napkin. Ang dami nyo ng tissue paper. Yun lang po yung nilabag mo. In good faith naman. Total, hindi naman masasayang yan. Dapat hindi ka na bumili kasi ang dami nyo pa eh. In good faith naman yung pagbili mo, hindi ka naman bumili para magpayaman.
Pwede nga pong kahit na notice of disallowance yan, pwede po yan na hindi ka pagbayarin. Ganyan po yan. Kaya po, sa ika-11 araw, wala pa rin po sila napapatunayan na si BP Sara ay lumalabag sa batas. Wala pong paglabag sa batas dyan. Yan pong sa COA na yan, notice pa lang yan ng observation, yung AOM, notice pa lang yan na meron kang kakulangan. Pag na-comply mo yan, tapos na po yan. Paano po yan nakarating dito po sa impeachment? No? Halos lahat po, tignan nyo po, halos lahat po yan dumaan po sa AOM. Halos lahat po ng government agency may AOM po. Observation lang po yan ng kakulangan eh. Kulang sa pirma, kulang sa picture, kulang sa dokumento. Paano po nakarating sa impeachment? Tatanggalin mo yung Vice President dahil may kulang lang ng mga dokumento? Tinanong po natin, yan ba ay criminal act? Hindi. Ito ay civil lang. Pag civil lang po, babayaran lang. Hindi nga makukulong eh. Tapos tatanggalin nyo. Hindi nga po, kumbaga, kung pinaraan mo sa korte yan, hindi nga po makukulong si BP Sara eh. Tapos tatanggalin nyo sa pagiging yung boto ng 32 million. Kaya 11 days, wala pa rin po silang naihaharap na nilabag ni BP Sara. Ano nilalabag sa batas? Wala pa rin po silang bintang. Panay ano lang po. Marami lang hindi nakakaalam sa atin kung ano yung audit, pag-o-audit ng COA. Pero COA po mismo magsasabi niyan pag sinalang po yung mga COA. Kita nyo po, pag tinanong yan, pag cross-examine na yan ni POA, sasabihin lang, may nilalabag po ba yung ating ano? Kanina nasabi na eh. Nadulas na nga yung kanina eh, sabi niya eh. Wala naman pong paglabag na nakikita kami. Wala palang paglabag eh. Hindi na muna sinundan ni Kapunan kasi alam niya wala sa script yung sinabi. Nadulas na nga yung mama, wala namang paglabag. Nasabi na po ng testigo nila. Kaya yun lang po itatanong dyan ni POA sa tingin ko pag nag-cross-examine na. Dito po ba sa mga paliwanag nyo, meron po bang nilabag sa batas si BP Sara? Wala po. Parang yung pag-withdraw sa land bank, wala pong nilabag na batas si BP Sara. Ang sinasabi lang nila, nag-withdraw. Ang sinasabi lang nila, unusual. Kailan pa po naging paglabag ang unusual? Eto na naman po, hindi po to unusual. Ang AOM po, lahat po yan. Audit Observation Memorandum, nakakatanggap po lahat yan ng agency. Normal lang po yan. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung COA, may nakitang kulang. Ano pong gagawin? Ikukulong ka na ba pag may nakitang kulang sa dokumento mo? Hindi po. Kukumpletuhin mo lang. Kukumpletuhin mo lang yung dokumento. So, talagang ito po, sa mga unang araw, wala na po ako nakikita na kasi dyan po, sa mga ganito pong impeachment, itinotodo mo yung una eh. Di ba yan yung pinakamalakas mo una eh. Ito na po, susunod nilang pinakamalakas. Sana may mga pumasok na taga-COA rito para maunawaan ninyo na maigi kung ano yung AOM na tinatawag. Napaka-natural lang po niyang AOM na yan. Wala pong makukulong dyan dahil sa AOM na yan. Yan po ang ginagawa nila. Panay pahiwatig na, hindi na po magugulat yung mga tao. Ikalawa, ang dami pong matatalinong vlogger na kayang ipaliwanag na walang nilalabag na batas ang ating Vice President Sara Duterte.